Hindi ito normal. Mga senyales na delikado na. Akala mo pagod lang pero bakit hindi nawawala? Akala mo normal lang pero bakit lumalala? Ang totoo, baka babala na ito ng malubhang sakit. Maraming Pilipino ang nagsasabi, okay lang yan, lilipas din. Pero minsan, hindi na lumilipas. Kapamilya, tandaan natin, ang katawan ay marunong magbigay ng senyales. Kung paulit-ulit ang hilo, kung hindi nawawala ang pananakit o biglang may pagbabago sa timbang, huwag nating balewalain. Hindi ito simpleng pagod lang, hindi ito basta stress lang. Minsan, ito na ang sigaw ng katawan, tulungan mo ako. At kung huli na bago tayo kumilos, doon nagiging delikado. Kaya kung may sintomas na paulit-ulit, lumalala o kakaiba, huwag nang hintayin na lumipas. Mas mabuti nang magpatingin agad kaysa magsisi sa huli. Hindi kita tinatakot pero gusto kitang ihanda. Ang katawan mo ay nagbibigay ng warning signs bago lumala ang sakit. Ang tanong, papansinin mo ba? Kapag biglang sumasakit ang dibdib, kapag hindi na maipaliwanag ang panghihina, o kapag paulit-ulit ang lagnat na walang dahilan, hindi na ito basta normal. Ang mga katawan ay may sariling alarm system na gumagamit ng iba't ibang mga senyales. Ito ay ipahayag na may hindi tama at ito ay nangangailangan ng ating atensyon. Kapag pinili nating huwag pansinin, parang pinatay natin ang alarm sa bahay. Pero kahit may sunog na pala, kung patuloy tayong magiging kampante at hindi tayo kumilos, maaaring lumala ang ating kondisyon. Ito ay mauwi sa mas malubhang problema. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pag-alaga sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang ating kalusugan ay hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ang maagang pagtugon sa mga senyales ay nagbigay daan sa mas magandang resulta. Kaya kapamilya, huwag baliwalain ang senyales. Magsagawa ng mga hakbang at kumonsulta sa mga eksperto. Ang simpleng sintomas ngayon, pwedeng maging malubhang problema bukas. Ang mga bagay na tila walang gaanong halaga ay maaaring magdala ng napakalaking epekto sa ating buhay. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin. Kapamilya, simulan natin sa pinakamadalas na reklamo pero madalas ding binabalewala. Senyales bilang isa. Sobrang pagod. Pagod ka kahit walang ginagawa? Pagod ka kahit bagong gising? Hindi ito normal. Kapag ang pagod ay araw-araw, hindi nawawala. Kahit nagpapahinga ka, maaring may problema na sa loob ng katawan mo na hindi mo pa alam. Hindi ito simpleng pagod. Posibleng senyales ng sakit na dapat pagkasundin. Alam mo ba na ang sobrang pagod na hindi maipaliwanag pwedeng galing sa anemia, kulang sa dugo? Pwede ring dahil sa thyroid problems o kaya'y maagang senyales ng diabetes na unti-unting lumalabas na sa iyong katawan. At minsan, ito na ang babala ng sakit sa puso or maging cancer na nagsisimula pa lang. Kaya kung ang pagod mo ay hindi nawawala, kahit kumpleto ang tulog, kahit kumakain ka ng tama, at lalo na kung may kasamang ibang sintomas tulad ng pamumutla, mabilis na hingal, or biglang pagbagsak ng timbang, huwag mo nang sabihing normal lang. Ang katawan mo ay nagsisigaw na ng tulong. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat ipagsawalang bahala. At kung hahayaan mo lang, baka mahuli na ang lahat bago mo mapansin. Kaya't mainam na kumonsulta sa doktor ng mas maaga. At kung akala mo ito lang, maghintay ka dahil may iba pang senyales na mas delikado pa. Gaya ng matinding pananakit ng dibdib o pagkapagod na hindi mo kayang ipaliwanag na maaaring magdala sa iyo sa mas seryosong kalagayan. Kapamilya, kanina, pagod ang pinag-usapan natin sa Kate. Ngayon, isa pang senyales na madalas na hindi napapansin. Senyales bilang dalawa, bigla ang pagbabago ng timbang. Hindi ka nagda-diet pero pumapayat ka? O bigla kang tumataba kahit hindi ka naman malakas kumain? May mali. Ang katawan mo, hindi basta nagbabago ng walang dahilan. Kapag bigla kang pumapayat ng hindi mo sinasadya, pwedeng senyales ito ng diabetes. Maaari rin itong maging tanda ng problema sa thyroid or maging cancer na nagsisimula pa lang. Ang mga ganitong pagbabago sa timbang ay hindi dapat ipagwalang bahala. Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan mo. Sa kabilang banda, kung bigla ka namang tumataba, kahit hindi naman sobra ang kain, posibleng may hormonal imbalance. Maaaring ito rin ay problema sa thyroid o kaya'y epekto ng gamot na iniinom. Maaaring nakaaapekto rin dito ang stress at kapaguran.
Ito ang mga bagay na madalas nating hindi pinapansin. Hindi ito simpleng nagbago lang ang appetite. Ang biglaang pagbabago ng timbang ay parang red flag ng katawan. Dapat itong magtaguyod ng ating pansin at atensyon. Kung hindi mo ito papansinin, pwede itong humantong sa mas malalang kondisyon. Kabilang dito ang sakit sa puso, fatty liver, or metabolic syndrome na tahimik pero delikado. Alam kong minsan iniisip natin, ay okay lang yan, baka nag-exercise lang ako. Oh, baka tumaba kasi masarap ang ulam. Pero dapat nating suriin ang mga senyales na ito ng mas mabuti. Kung hindi tugma ang paliwanag sa lifestyle mo at tuloy-tuloy ang pagbabago ng timbang, huwag mo nang ipagwalang bahala. Mas mabuti nang magpatingin kaysa mahuli ang laban. Mahalaga ring masiguro na ang iyong kalusugan ay nasa maayos na kalagayan. Magandang ideya rin na bantayan ang iba pang sintomas. Kabilang dito ang pagkapagod o labis na uhaw na maaring magbigay ng linaw sa kung ano ang tunay na nangyayari sa katawan mo. Kung akala mo timbang lang ang problema, may isa pang senyales na mas nakakagulat at ito hindi mo dapat palampasin. Kapamilya, pagkatapos ng biglaang pagbabago ng timbang, ito naman ang isa pang senyales na madalas nating minamaliit. Senyales bilang 3. Madalas na paghihi. Gabi-gabi kang bumabangon para umihi. Palagi kang nauuhaw. Akala mo tubig lang ang dahilan pero maaaring senyales na ito ng diabetes o problema sa bato. Kapag ang katawan mo ay paulit-ulit na naglalabas ng ihi, kahit hindi ka naman sobrang uminom, pwedeng ibig sabihin nito ay hindi na maayos ang kontrol ng asukal sa dugo. Ito ang classic sign ng diabetes. Ang diabetes ay isang seryosong condition. Maaari itong magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa katawan kaya't mahalaga ang magap na pagtukoy at paggamot. At kung may kasamang pananakit ng likod, maaaring senyales ito ng problema sa kidney. Ang pamamaga ng paa at mabahong ihi na may dugo ay mga sintomas na dapat nang suriin agad. Dahil maaari itong magdulot ng mas malalang sitwasyon. Hindi ito simpleng mahilig lang sa tubig. Ang sobrang pag-ihi ay parang warning bell ng katawan. Nagsasabi ito na may mali sa ating kalusugan. Kapag pinabayaan, pwede itong humantong sa kidney failure o kaya naman ay komplikasyon ng diabetes na nakamamatay. Alam kong minsan iniisip natin, ay baka malamig lang ang panahon kaya ihi ako ng ihi. Ngunit kung gabi-gabi kang napuputol ang tulog, kung palagi kang nauuhaw, ito ay dapat ikabahala. Lalo na kung may kasamang panghihina o pamamanhid ng kamay at paa. Ito ay maaaring mga senyales ng mas malalim na issue sa kalusugan. Huwag mo nang ipagwalang bahala. Ang pag-unawa sa mga senyales ng iyong katawan ay isang mahalagang hakbang para sa kalusugan at kapakanan. Magpatingin ka sa doktor. Huwag mag-atubiling itanong ang lahat ng iyong mga alalahanin. Mas mabuti nang magpatingin dahil mas maaga, mas malaki ang tsansa na maagapan. Kung akala mo ihilang ang problema, may isa pang senyales na mas nakakagulat at ito hindi mo dapat palampasin. At ang susunod, madalas binabaliwala ng marami. Pero ito, hindi dapat palampasin. Senyales bilang 4. Pamamanhid. Pamamanhid sa paa o kamay. Parang may kuryente o tusok-tusok. Huwag mong ipagwalang bahala. Dahil ito ay maaaring nerve damage o mataas na asukal sa dugo. Kapamilya, ang pamamanhid ay hindi simpleng naipit lang o natulog ang paa. Kapag paulit-ulit, kapag tumatagal o kapag lumalala habang tumatanda, maaaring senyales ito ng mas malalim na problema. Kung mataas ang asukal sa dugo, maaari nitong sirain ang maliliit na ugat at nerves. Ang pagkawasak na ito ay nagiging dahilan ng pagsisimula ng iba pang seryosong kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming may diabetes ang nakakaranas ng pamamanhid o tusok-tusok sa paa at kamay. Lalo na kapag hindi nabigyan ng tamang atensyon, nagiging mas malala ang sitwasyon. Ang mga senyales at sintomas na ito ay hindi lamang inconvenience. Ito ay naglalarawan ng mga posibleng panganib sa kalusugan na dapat tutukan. Itong nerve damage na ang nangyayari, pwede itong magdulot ng permanenteng pagkawala ng pakiramdam. Ito ay hindi mo dapat na ipagsawalang bahala. Delikado ito dahil hindi mo na mararamdaman ang sugat o paso. Ang ganitong sitwasyon ay pwedeng humantong sa impeksyon o mas malalang komplikasyon. Alam kong minsan iniisip natin, ay baka naipit lang ang ugat, lilipas din. Pero kung paulit-ulit na pamamanhid,
Lalo na kung may kasamang panghihina, pamamaga o hirap sa paglakad, huwag mo nang ipagwalang bahala. Mas mabuti nang magpatingin. Maagang aksyon ang susi para maiwasan ng komplikasyon. Sa pagtugon sa mga ganitong senyales, nagiging mas posible ang maayos at malusog na pamumuhay. Kung akala mo pamamanhid lang ang problema, may isa pang senyales na mas tahimik pero mas delikado kapag huli na nating napansin. Pero ang pinakadelikado ay ito, senyales bilang 5. Pananakit ng dibdib, paninikip, hirap huminga, bigat sa dibdib. Hindi mo na ito dapat hintayin dahil maaring ito ay isang mahalagang babala ng problema sa puso. Kapamilya, ang pananakit ng dibdib ay hindi basta simpleng naipit or napagod. Kapag bigla kang nakaramdam ng paninikip, parang may mabigat na nakadagan. Hirap kang huminga, ito na ang classic warning sign ng heart disease. Pwede itong senyales ng angina or mas malala, heart attack na nagsisimula pa lang. Kung may kasamang pagpapawis, panghihina, pagkahilo o pagkalat ng sakit sa braso at panga, lalong kinakailangan na huwag nang maghintay. Ito na ang oras para kumilos agad dahil ang bawat segundo ay importante. Ang sakit sa dibdib ay hindi katulad ng ibang sintomas na pwede pang obserbahan. Ito ay isang uri ng emergency. Bawat minuto ay mahalaga at bumibilis ang tibok ng puso habang pinapabayaan ito. Kapag pinabayaan, pwede itong magdulot ng permanenteng pinsala sa puso o ikamatay. Alam kong minsan iniisip natin, baka kabag lang, baka stress lang, at darating din ang pagbabago. Pero kung paulit-ulit ang nararamdaman, kung bigla, at lalo na kung hindi nawawala kahit nagpapahinga, huwag mo nang ipagwalang bahala. Mas mabuti nang magpatingin agad sa isang doktor o espesyalista sa puso. Ang puso ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon kapag huli na. Isipin mo na may mga pagkakataon na ang mabilis na pagtugon ay maaring maging dahilan para sa iyong kaligtasan at mas magandang kalusugan sa hinaharap. Kapamilya, nakita natin ang 5 senyales na hindi dapat baliwalain. At tandaan, mas maaga kang kumilos, mas malaki ang tsansa na mailigtas ang sarili. Kapamilya, pagkatapos ng pananakit ng dibdib, ito naman ang senyales na madalas inaakalang simpleng pagod lang. Senyales bilang 6, pamamaga ng paa. Namamaga ang paa mo, hindi ka siya ang sapatos, akala mo napagod lang. Pero maaaring itong kidney problem o heart issue. Kapag ang paa ay palaging namamaga, lalo na sa hapon o gabi, hindi ito basta dahil sa paglalakad o pagtayo ng matagal. Pwede itong senyales na hindi na maayos ang trabaho ng kidney. Kapag hindi na nailalabas ang sobrang tubig at asin sa katawan, naiipon ang mga ito sa paa at binti. Kaya't namamaga. Ang condition na ito na tinatawag na edema ay maaring maapektuhan ng iba't ibang salik. Kasama rito ang iyong dieta, antas ng pisikal na aktibidad, at kahit mga gamot na iniinom. At kung ang puso naman ang may problema, hindi na maayos ang pagpump ng dugo. Ang resulta, naiipon ang fluid sa paa. Minsan, nagkakaroon din ito ng accumulation sa tiyan at baga. Kaya may kasamang hirap sa paghinga o mabilis na hingal. Hindi ito simpleng pagod lang. Ito ay red flag na may nangyayaring mas malalim sa loob ng katawan. Alam kong minsan iniisip natin, ay baka dahil mainit ang panahon, baka dahil sa lakad. Pero kung araw-araw, kung lumalala at lalo na kung may kasamang pananakit ng likod, hirap sa paghinga o mabilis na pagtaas ng timbang, huwag mo nang ipagwalang bahala. Ang mga sintomas na ito ay maaring nagpapahiwatig ng mas malubhang kondisyon. Halimbawa, maaring ito ay congestive heart failure o chronic kidney disease, mas mabuti nang magpatingin agad. Ang pamamanhid o pamamaga ng paa ay pwedeng simula ng mas malubhang sakit sa kidney o puso. Sa pamamagitan ng maagap na pagkilos, maaaring maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong kalusugan. Kung akala mo pa lang ang problema, may isa pang senyales na mas tahimik pero mas delikado kapag huli na nating napansin. Ngayon at ang hindi alam ng marami, hindi lang isang sintomas ang problema. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, mas lalong delikado. Kapamilya, isipin mo, kung may sobrang pagod ka tapos bigla ring nagbabago ang timbang mo at gabi-gabi kang umiihi, hindi na ito simpleng magkakahiwalay na issue. Ito ay parang puzzle na kapag pinagsama, lumalabas ang mas malaking larawan.
diabetes, sakit sa puso, o problema sa kidney na tahimik pero nakakasira ng katawan. Minsan, akala natin hiwa-hiwalay lang ang mga sintomas. Pero sa medisina, kapag sabay-sabay silang lumalabas, ibig sabihin ay mas malala na ang ugat ng problema at dito nagiging delikado. Habang pinababayaan, mas mabilis ang paglala, mas mahirap ng gamutin at mas mataas ang panganib. Kaya kapamilya, huwag mong tingnan ang bawat senyales na hiwa-hiwalay. Kapag pinagsama-sama, ito na ang babala ng katawan. Delikado na. Ang katawan mo, hindi ka niloloko. Kapag may nararamdaman ka, may dahilan yan. Ang tanong, hihintayin mo pa bang lumala? Kapamilya, tandaan mo, ang bawat kirot, ang bawat pamamanhid, ang bawat pagbabago sa katawan, hindi yan basta aksidente. Ito ay mensahe, parang kaibigan na paulit-ulit kang pinapaalalahanan. Pansinin mo ako, may mali na. Kung pipiliin mong baliwalain, parang pinatay mo ang ilaw sa daan, kahit alam mong may lubak na paparating. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-alaga. Mahalaga na tayo ay maging mapanuri. Maglaan tayo ng oras para makinig sa ating mga katawan dahil ito ang unang hakbang patungo sa mabuting kalusugan. Dahil ang sakit, mas madaling gamutin kapag maaga nating nahuli. Subalit kapag huli na, mas mahirap ito. Mas magastos at mas masakit. Hindi lang sa katawan kundi pati sa pamilya na nagmamahal sa'yo. Ang bawat desisyon na ating ginagawa sa ating kalusugan ay may epekto hindi lamang sa atin. May epekto rin ito sa mga taong nagmamalasakit sa atin. Kaya, kapamilya, huwag mong hintayin na lumala. Ang katawan mo ay nagbibigay ng babala. At ikaw lang ang makikinig. Ikaw ang may kakayahang kumilos para sa iyong kapakanan. Isipin mo ang mga magulang, kapatid, at mga kaibigan na nagnanais lamang ng iyong kaligayahan at kalusugan. Magsimula ka ng maglaan ng panahon para sa regular na check-up. Maglaan din ng panahon para sa mga pagbabago sa iyong pamumuhay. Mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga senyales na ito. Kapamilya, tandaan mo, ang bawat senyales na binanggit natin ay hindi simpleng sintomas lang. Ito ay babala ng katawan na may nangyayaring mas malalim. Kung maaga mong papansinin, mas maaga mong matutulungan ang sarili. Kung huli na bago kumilos, mas mahirap, mas masakit, at mas mabigat para sa pamilya na nagmamahal sa iyo. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo na at i-share mo sa pamilya mo. Dahil baka ang simpleng pag-share mo makatulong sa buhay ng iba. Isang click lang, pero pwedeng maging dahilan para maagapan ang sakit ng isang tao bago lumala. At pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video. Isang click lang, pero pwedeng magligtas ng buhay. Ako si Doc Jose Cruz at tandaan, ang kalusugan ay kayamanan ng pamilya. Alagaan mo ang sarili mo para mas matagal kang makasama ng mga mahal mo sa buhay.